Naenis din ng Converge ang Ginebra. So, sa mga hindi po nakapanood, ay tinalo nga po ng Converge Fivers ang Barangay Ginebra sa score na 98-91 via come from behind victory. So, ang Converge po ay pinangunahan ni Alex Stockton na nagtala ng 22 points, 6 rebounds, 8 assists, at 17 points po ang binuhos ni Alex Stockton sa third quarter para burahin po ang kalamangan ng Ginebra na umabot ng 17 points. At agawin nga yung kalamangan 73-70. Of course, address ni Jordan Heading bago magtapos ang third quarter. So, 7 quick points naman ang pinakawanan ni Shawnee Winston sa pag-uumpisa ng fourth quarter, 80-70. Sinubukan pa ngang humabol ng Barangay Ginebra sa pangunguna ni Justin Brownlee at saka ni Maverick Ahanmisi. Kaso sadyang kinapos ang Ginebra at tuluyan na nga nanalo ang Converge laban sa Ginebra. So ito na ang pangalawang SFC teams na tinatalo ng Converge. Ang una ay ang Magnolia na umabot pa nga ng 20 points ang kalamangan pero nag-come from behind victory pa rin yung Converge. Tinalo pa rin 93-91. Tapos sumunod nga ang Ginebra na may 17 point lead. Tapos tinalo pa rin ang Converge 98-91. So kapag tinalo po ng Converge ang San Miguel Beermen ay medyo talagang hindi na dapat baliwalain pa itong team na to. So imagine yung San Miguel ay merong 8-time MVP sa katauhan ni Junmar Fajardo. Nandyan din si CJ Perez, Lassiter, at iba't ibang mga kalidad na player ng San Miguel. So ang sa Magnolia po ay okay naman kasi medyo sabihin natin na struggle talaga ang Magnolia ngayon. Sa Ginebra naman is no excuses. So pero hindi pa din natin masasabing tinalo ng Converge yan kasi depleted nga ang lineup ng Ginebra. So Ginebra played without their number 1 defensive player at number 1 big man sa katauhan ni Japet Aguilar. So who sidelined from injury, si Holt naman is not 100%. Wala pa din yung Jamie Malonzo, wala rin si Jeremiah Gray at saka si Isa Akgo. So kumbaga ang lumalaban lang sa Ginebra sa frontline is si Justin Brownlee, si Ben Adamos at saka si Troy Rosario. So kumbaga no excuses man, hindi pa rin natin may kakailang, kulang talaga ang Barangay Ginebra. So of course yung humarap naman na Converge ay full force kontra dun sa depleted lineup ng Ginebra. So sobrang kulang-kulang. So bukod sa current lineup ng Converge, nadagdagan pa sila ng player sa katauhan nga ni Justin Baltasar. So yun yung player ng Converge na napadagdag. So nandun pa rin naman ang scoring ni Justin Brownlee. So umiscore nga siya ng 39 points at si Maverick Ahanmisi nag-contribute ng 15 points. Pero malaki talagang nawala sa Ginebra kasi si Stephen Holt ay 0, hindi po siya nakascore. At tapos si Japet Aguilar ay nag-average ng double digits. Even si Holt nag-average ng double digits ay nawala. So imagine kung si Stephen Holt ay nag-average sa mga 12 or 13 points, si Japet ay mga 16 to 17 points. So technically mga 30 points ang nawala sa Barangay Ginebra, which is napakalaki nun. And hindi ko po dinidiscredit ang panalo ng Converge kontra sa Ginebra, pero it could be a big difference if full force ang Ginebra laban sa Converge. So Converge was so lucky kasi nakaharap nila ang Ginebra na depleted pa nga ang lineup ng Ginebra. So Jamie Malonzo is set to come back early ng January 2025. Si Isaac ko naman as mid ng January. Tapos wala pa rin kasiguran ng pagbabalik ni Jeremiah Gray, pero malaki ang posibilidad na makabalik si Jeremiah Gray this conference. So well, alam naman natin ang capability ng Barangay Ginebra. So ang maganda sa Ginebra ay systematic ang Ginebra. So kumbaga may mga injured players man tapos makabalik ay may place na agad. Kumbaga may system na babalikan at hindi na mangangapa pa yung mga players. And we accepted na talo ang Ginebra. Luckily na nakalamang pa nga sila sa Converge ng 17 points. Pero ang magandang mapanood ngayon is kung paano tumatalo ng malakas na teams yung Converge Fivers. Well, hihintayin po natin ang paghinog ng mga players ng Converge
lalong-lalo na yung mga katulad nila Justin Arana, nila Justin Baltasar, Jordan Heading, si Alex Stockton, nandyan din yung Brian Santos na 3-point shooter nila. So, yun ang maganda. So, kapag tinalo din nila ang San Miguel Beermen, well, masasabi natin na talagang a team to beat na rin yung Converge. And at the same time, yung pag tinalo nila yung mga likes ng Meralco, ng Talk and Text, na which is talagang malalakas na teams, well, masasabi natin talaga na palaban na talaga yung Converge. And maganda rin sa dyan ay hindi siya belong dun sa mga MVP or SMC teams na siya ay independent team na katulad ng Rain or Shine. So, well, tingnan natin and kung saan kung saan makakarating ang Converge. Hopefully, makaabot sila ng semifinals. At doon po sa Barangay Ginebra naman, inaasahan ko rin na sa pagbabalik ng mga ace players ng Ginebra, lalo na si Jamie Malonzo, ay malaki may kukontribute niya sa Barangay Ginebra. At muli, kapag naging full force ang Barangay Ginebra, ay masasabi natin na talagang a team to beat. So, ito po yung pinaghahandaan ng Ginebra, hindi lamang sa Commissioner's Cup, kundi pati rin sa darating na Philippine Cup. So, yun lang muna for today's video. Ito po again ang inyong pambansang Batang Kalye ng Pilipinas. And see you in my next vlog. Peace.